Ano po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po pala si Michiko Andrade. Wala pa. Ano, galing po ako sa tribe ni Ate Van and leader leader ko po si Ate Jean. Grabe po yung ginawa sa akin ni Lord. Sobrang dami niyo pong binago sa akin and ano ba? Ano, nung ano, nung wala pa po ako sa church and hindi ko po pa kung pa po kilala si Lord is sobrang like wala na po akong hope sa buhay. And then ayun, like parang wala na po akong paki sa lahat. Lo. Tapos tapos ayun po, tao, nung araw po na in-invite po ako ni Shandel na mag-church sa Salt and Light. Doon ko po nakilala si Lord. And then doon po yung unang-unang araw na nasiyahan po ako mag-church. Dahil wala po talaga akong interest na pumunta sa mga church. Doon po sa Catholic Church is like naboboring po ako sa pag pupunta po ako doon, like naiingayan lang po ako sa pastor. and, and then yun nga po, so pagpapatuloy lang po ako na pumunta sa church dito, and then kasi po parang home na din po sa akin to, and yung mga leaders and guides, mga kakilala ko po dito is parang member ng family ko na din po. Yung turing ko sa kanila. and then and then ayun, like so si Lord po is binago po yung pananaw ko sa buhay, kung paano po ako namumuhay, and yung mga paniniwala ko din po, binago niya din po lahat ng yun. Yan lamang po, maraming salamat. Good morning, everyone. My name is... Good afternoon po, everyone. My name is Marian. From Biban Tribe, leader ko po si Ate Jean. I'm here to testify what God has done for me this past few weeks, or rather, ibabagyo po sa inyo yung experience ko during encounter. Before po, bago mag-encounter, curious po ako kung ano pong meron sa encounter. Kasi sabi ng mga kaibigan ko, masaya daw doon and be excited. And yung expectation mo po is, taasan mo pa po. Before, wala sa plano ko dito mag-aral sa Galilee. Ang gusto ko talaga mag-aral sa Bagbag or sa RI kasi nandun yung mga kaibigan ko. Dati kasi wala akong plano. Kung asan yung mga kaibigan ko, nandun din ako. Tapos, nung nag-enroll ako dito, balik na naman ulit sa umpisa kasi wala akong kaibigan. Yung mga kaibigan ko dati, niiwasan nila ako kasi nga dito ako nag-aral. Gusto nila, dun din ako sumunod sa kanila. And during encounter, sobrang saya kasi babaguhin ka talaga ng Lord sa dating ikaw. And sabi nga ni Jesus, binigyan niya tayo ng assurance and salvation. Pag ginawa natin siyang Panginoon, nandun yung protection and security. And sometimes, binabalik tayo ng kaaway sa dating kasalanan natin. Pero sabi nga, do not dwell on the past. Ang Lord na nagbigay ng assurance na we are forgiven and redeemed by the blood of Jesus. So wala na yung dating ikaw. You are redeemed now. And yung encounter, yung the best day of my life. Basta alam natin kung saan ba makikita yung peace and protection, tanging sa Diyos lang. And nagpapasalamat ako sa Lord na dinala niya ako dito sa Galilee at nakilala ko yung mga classmate ko at yung mga kaibigan ko na mas naging mapalapit din kami sa Lord. And sobrang swerte ko sa mga tao naglapit sa akin dito. And before, kasi lahat dati, nung bata pa ako, simula ngayon, parang nakukuha ko dati yung mga gusto ko pag hinihingi ko yung sa papa ko or sa parents ko. Pero pag binibigay nila yun sa akin, parang may kulang.
Pero nung simulang pumasok ako dito sa Galilee, in-invite ako ng classmate ko. Parang yung kulang na naman ko dati is napunan. And grateful talaga, okay na. Tapos, hindi ko na binabalik yung mindset ko dati na pupunta ba ako or hindi. Ngayon kasi iniisip ko kung pupunta ba ako or pupunta ako. And siguro kaya ko nilayo ni Lord sa ganong mga tao kasi di sila makatulong sa pag-grow ko. And dahil sa mga kaibigan kunto, mas naging matatag pa ako at pagtitiwala namin sa Lord kasi halos lahat kami naglilingkod sa Panginoon. I encourage everyone na kayo din po ay makasama sa susunod na encounter at sa iba pang gawain dahil tunay na nagpapabago ng buhay ang ganitong mga gawain. Maraming salamat po. Good afternoon, everyone. My name is Shandel from B1's Tribe, and I'm here to testify what God has done to me. In this past few weeks, or rather, it's been nearly a month now, narin po simula nung nag-umpisa nung nag-end yung encounter. When I first heard about the encounter po, they said na you're going to meet Jesus. At first, I didn't believe them po because it seems so impossible. Kasi paano po namin ma-meet si Jesus, nasa church lang naman kami, di ba? Pero nung nasa mismong encounter na po kami is, doon ko po na-realize na, ay, oo nga na, ma-meet mo talaga dito si Jesus. And nagdadalawang isip po ako noon, kung attend ba ako or hindi. Kasi, the day during encounter po is my reporting, quizzes, and graded recitation kami na kailangang i-take. Pero praise God pa rin po kasi, pumayag po yung mga teachers namin na the other day na lang namin i-take. And ayun na nga po, nung nasa encounter na po ako, grabe, first time ko po maka-experience ng ganung bagay. And sobrang saya po talaga. Kasi mag-grow ka rin po doon spiritually and mag-iiba yung mindset and pakikitungo mo sa ibang tao. Tapos nung pagkatapos po ng encounter, everything changed po. I promised to myself po na mas magiging better person pa po ako. Sabi nga nila, di ba, the old has gone and the new is here with a better version of yourself. And I encourage everyone po na makasama po kayo next live class and ma-experience yung encounter. Thank you po. Thank you. Yan. Ako po bilang nagpapatunay na talagang ang Diyos ay mabuti sa atin, no. At share ko lang yung experience ko nitong last week, no. Kasi last week di ba, harvest, harvest, first fruit pala. First fruit. Harvest tuloy. Kasi ako kasi harvest eh. Yan. Talagang ang Lord ay napakabuti sa ating buhay, no. Talagang ipapakita niya yung in many ways, talagang papakita niya, no. Sa unang-una sa pamilya ko, no, talagang it-touch my heart, no. Talagang English, no. Kasi kasi akala ko talaga yung time na yon, no, sa family ko, no, talagang parang mag-isa na lang ako sa bahay, tapos parang wala na silang pakialam sa akin, no. Pero yung time na yun, nag-first fruit ako, no, sabi ko, ito na yung, sabi ko tinago ko pa to last budget ko to Parang, sabi ko, Lord, basta para sa ito, nagkatiwala ko sa iyong buhay ko, no, talagang, the next day, no,
yung papa ko nangamusta, no, talagang, ayun, sinamahan niya ako magpaayos ng cellphone, yung cellphone ko naayos, tapos kumain pa kami, no, talagang, nakausap ko uli yung papa ko, tapos, sa mama ko naman, nangamusta rin. Yun naman, parang gusto ko lagi silang nangangamusta eh. Sabi ko nga, mama ko nangamusta, tapos noon, sinabi ko, mabuti, gano'n, mga practical na sagot ng mga anak eh. Ayun, mabuti, no, tapos, bilang kasunod noon, yung maganda eh, bibilan niya ako ng PC monitor, no, talagang, sabi ko eh, pinag-pray ko sa Lord yon kasi yun rin yung ginagamit ko, no, as a, freelancer, no, wala akong magamit, no, TV lang yung ginagamit ko doon, no. Hugas, no, wala nang sabi-sabi, basta hugas. Kung pag nakita ko pag may kalat, no, maging sa, kahit simpleng bagay, sabi ko nga, kahit simpleng bagay talaga, yung maging sa pagligo, no, kasi pag naliligo ako, no, talagang overthink muna bago magbuhos. Ngayon, overthink muna ng isang oras bago mabuhos yung Pero ngayon, no, talagang yung kapayapaan talaga nanggagaling sa Diyos, no. At yun lang, sa Diyos lang kapurihan, no, magtiwala tayo sa mga. Para sa Lord. Yung palakpak para sa Diyos. Yes. Grabe yung mga testimony, no? And I pray po, si Jibay po is just one po ng mga sinasampulan na ng Panginoon. And I'm praying po, one of these days, tatayo ka rin dito sa unahan and you will testify sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Amen. No, nagre-restore ng Lord ng relationship, nagre-restore ang Lord even ng nawala, binabalik ng Panginoon. Tama po ba? So, lahat ng mga bagay na inilaan ng Panginoon para sa atin. At even, alam niyo po, nagbabago ng buhay. Yung dating tamad, sumisipag. Tama ba? No, okay. Yung nag-overthink. Sino rito nag-overthink ka pa bago ka magbuhos ng tubig? Bago maligo. No? Babaguhin ng Panginoon lahat yan. Right? Bakit? Kasi po meron pong biyaya yung Diyos sa atin. Right? He has prepared great things for us. No? And I'm so thankful sa Panginoon po because we learn to honor the Lord with our wealth, with our first fruit. And I am excited. Amen. So, sa tabi mo, excited si Pastor to hear your testimony. Sa susunod po, no, alam niyo po, nakakatuwa kasi ang dami po nag-participate. Pero natuwa ko po when I
got the envelopes, sabi ko, tinignan namin, looking at the prayer list, yun po talaga yung ano namin, no? Yung prayer, yung mga prayer requests po ninyo. I've seen, sabi ko, ang dami nag-participate. But if you will look at the envelopes, some merong piso, may 2 piso, some 27 pesos, 50 pesos. But sabi ko, Lord, grabe, kasi alam ko po, this came from their heart. This given by faith. Maybe for some, baka yun lang yung laman ng bulsa nila at that moment. No, maybe for some, nag-prepare po sila. But Lord, I speak blessing to them. I declare overflow sa buhay po nila. And I declare 2025 po, wala nang taga-GUCCL na may utang. Ang utang na lang na matitira ay yung utang natin sa Diyos sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Okay ba yun? No, yung utang na mananatili na lang yung utang natin kay Jesus Christ. Wala nang utang, debt-free na yung katabi mo. Amen? Parang, Lord, yung nag-amen, gawin nyo talaga. Amen. Konti lang. Ayaw nyo. Gusto yung iba may utang pa rin. Yung wala ng utang, yung gusto, talagang wala ng utang, palakpakan natin ng Panginoon. Yes. Whew. No, and we've been running a series po of heart check because it is February. We need to have our hearts checked because mahalaga po yung puso natin because this is where the Holy Spirit dwells. And we talk about na sino ba yung nauna sa puso natin. Tama? So napakahalaga po noon. And last time, sino yung kalaban ng Diyos sa puso ng kanyang mga anak? And we studied about Mammon. Tama po? And last time, we talk about ano ba yung pagsunod natin sa Panginoon. No? Last time, Mammon, hindi naman po talaga yung pera. It's not about money, but it's about wealth sa mundo. Ano ba yung yaman mo sa mundo na maaring higit pa sa Diyos sa buhay po natin? It might be title, it might be position, no? It might be relationship na hindi natin masacrifice kahit hingin pa ng Panginoon or nasa-sacrifice yung relationship natin sa Lord dahil lang dun sa bagay na to. Right? And I believe po sa mga taga-GUCCL, wala na pong pag-ibig sa salapi dito. Mas lamang yung pag-ibig sa Diyos. Amen? No, dahil pagka ang Diyos ang nasa iyo, you can have everything. You have everything. Amen? If you will seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added to you. And si Jibay po, isang storya lang po doon. And even po sa amin, sa pamilya po namin, grabe po yung ginagawa ng Lord. And I'm so excited sa gagawin ng Panginoon pa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And last time po, we talk about yung relationship natin sa Lord. Hindi po siya dapat transactional, but it needs to be relational. Transactional na parang ang tanong, may ginawa ka para sa Lord, pero hindi niya ginawa yung pangako niya, susunod ka pa rin ba? It's like Abraham, the father of faith, binigyan ng anak, answered prayer. Pero nung hiningi ng Diyos, pwede niya sinabi, Lord, answer prayer ko to, di ba? Lord, 25 years ko itong hinintay. Di ba pangako mo, gagawin mo kong ama ng maraming bansa, sildahin ng bituin sa langit at buhangin sa dagat? Pero wala tayong makikitang ganon. Sumunod lang po siya at talagang kanyang papatayin yung kanyang anak na si Isaac. Why? Dahil ang mahalaga sa kanya, hindi yung pangako ng Diyos, hindi yung blessing ng Diyos, ang mahalaga sa kanya ay Diyos. Andiyan pa ba kayo? Kaya dito natin makita, kaya niya po i-sacrifice ang lahat. At ang sabi ng Panginoon, doon na itatag ng Diyos, yamang nakita ko na kaya mong isakripisyo, even ang kaisa-isang mong anak para sa akin. Gagawin ko kung ano yung pangako ko. Ika'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. At ang lahi mo ay magiging pagpapala sa napakaraming tao. Kailan na itatag yung pangako? Nung nakita ng Panginoon na ang tunay na nasa puso ni Abraham, father of faith, ay ang Diyos. Hindi yung resources, but yung source. Ngayon po, title ng topic natin is heart check. No, tingnan niyo po itong picture na to. I'd like yan. This is a picture of apple trees. Tama mo ba? Okay, apple trees. Of course,
Hindi natin ma-appreciate sa Pilipinas, pero pag nakita mo yung picture, ma-appreciate mo. Or just, mangga na lang. Okay po. Or tingnan niyo po, apple trees, ang ganda. Tama po ba? But, ang ganda, ang mukhang hitik na hitik. While, kaya lang, paglapit mo, ganito itsura talaga nung bunga niya. Nge. Parang ang ganda noon, parang wow, ganda naman, bunga-bunga, ang dahon-dahon, di ba? Kaya lang, paglapit mo, yung apples niya pala, parang may smiley pa yung isa, no? Sino rito gusto mo ng ganyang bunga? Of course, ayaw mo niyan, di ba? Kasi pag open mo niyan, malamang, ano laman yan? Di bulok. And you know what? Sadly, there are some po, believers, and they call themselves Christianish. Ano po yung Christianish? Kung maalala niyo po yung mga tinalaki natin noon, they have the name or title of a Christian, but hindi po evident sa gawa at galaw po nila yung pagiging Kristiyano. Nakatulad nung picture kanina dun sa una na parang ang ganda-ganda, ang daming dahon, wow, ang bunga-bunga. Pero paglapit mo talaga, bulok pala. Mukhang madahon, mukhang mabunga, mukhang maganda, but when you see their fruit, bulok. Just like the apple trees, they don't produce yung right fruit, good fruit. And at times, minsan parang expect natin, di ba, parang, uy, loving, pero kabaliktaran, selfish. Di ba? Minsan parang, dapat kind, pero minsan rude. Minsan arrogante, minsan judgmental, minsan negative. Parang puro dahon, pero pangit ang bunga. Meron po kami dito, makita niyo po yung mga mangga dyan. Ang ganda po niyan, ang hitik po niyan. Actually po, nung tinanim po namin yan, way back, 37 years ago, kinumpute nila. Ilang taon na kaya si Pastor? Okay, mukha lang po akong 25, pero hindi pa niya. Okay. Pero alam niyo po, yan, hitik po yan. Bata pa po sila, yung, siguro mga ganito kataas lang, yung bunga po nila talagang yumuyuko sa damo. Ito po yung haven namin ng mga bata. No, wala pa po mga building to, puro damo lang dyan, puno. Tanim po namin yan. Hitik na hitik po. But there is this one tree na parang titignan, wow, ang laki, ang ganda ng dahon. Talagang full yung plumage niya, grabe yung dahon niya. Yung mangga dito sa likod. Pero alam niyo po, yung bunga niyan, hindi siya ganun kahitik. Ang laki ng puno, parang, no, taba yung puno, ang dami niyang dahon, pero pag tinignan mo yung bunga niya, actually, hindi ko nga malaman kung ano siya, kung Indian, kung piko o kalabaw. Kasi yung itsura ng bunga niya, hindi mo maintindihan. Minsan may parang pahaba, mayroong, hindi mo ma-identify talaga. And hindi siya ganun kahitik pag namunga siya. Pero mukhang ang dahon-dahon niya. No, but yung bunga niya po, hindi ganun. And sabi po ng Panginoong Jesucristo, ini-state niya po doon dyan sa John 15 verse 5, sabi niya, tingnan niya po, I am the vine. He's talking about, maybe nandun sila sa vineyard, at nag-illustrate siya doon sa mga disciples niya. Sabi niya, I am the vine. Yung puno, and you are the branches. Saan po lumalabas ang bunga? Sa puno o sa branch? Sa branch. Tama po, malamang. At sabi niya, the disciples niya, and if you're a disciple, pakinggan natin to, sabi niya, if you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. And verse 8, this is my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. And before we continue, can we just declare this as our declaration? Because we will again engage with the Word of God and we'll be praying. We're coming to the Lord. Bakit? Tatatag natin, Lord, your Word is my final authority.
And your word has power to change me. And I am your child, I am your disciple, and I must bear fruit. Let's declare this. If you have your Bibles, grab hold of your Bible app. Open niyo po yung Bible app niyo, then we'll go through this. Then we'll pray. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Father, we ask God that you speak to our hearts. Holy Spirit, gamitin nyo lang po kong kasangkapan, instrumento to preach your word with boldness so that kami po na inyong mga anak will be guided. So that, Lord, you will be glorified through us. Na makita ng mundo, kayo po yung aming Panginoon dahil nakikita sa bunga na nagmamanifest sa amin pong buhay. And I pray, God, that for every Galilean, for every GUCCL disciples, makilala po kayo ng daigdig na ito. Because we are bearing good fruit, much fruit, and fruit that will last. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Holy Spirit. Bless us. At Lord, huwag niyo hayaan na uwi kami na wala nagbago sa amin. Dahil sayang yung oras. And we ask God for your presence. We apply the blood of Jesus Christ sa buhay ng bawat isa, claiming renewal, redemption, restoration in our lives. Thank you, God. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen. According dun sa verse, balikan natin, na sinabi ng Panginoong Jesucristo, we prove that we are disciples of Jesus if we produce fruit. Amen? Proof po pala yun na tayo na kay Kristo pag mayroong bunga na nakikita sa atin. Of course, hindi bungang araw yan. Amen? Okay po, kundi bunga, yung bungang tamang bunga. Ano po yung bunga na yan? Mamaya po pag-usapan natin. Sabi kasi ng Matthew 7:16-17, tignan niyo, si Jesus po mismo may sabi nito. Sabi, you will know them by their fruits. You will know them by their fruits. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Okay, you will know them by their fruits. Even so, every good tree bears good fruit. Yung good tree, ang lalabas, good fruit. Ang bad tree, ang lalabas, bad fruit. At binibigyan tayo ng Panginoong Jesucristo ng very powerful na metaphor dito, na tulad ng puno, nagpo-produce din tayo ng bunga. At doon nila nakikilala kung tayo po ay naki Kristo. They won't just know you by what you say, but by how you live. Tama? So, hindi lang yung sinasabi natin makikilala si Kristo, kundi yung paano tayo namumuhay. No, nabanggit ko ba yung title natin? It's Heart Check, Do We Live by the Spirit? Do we live by the Spirit? No, do we live or not just by, in the Spirit? Do we live in the Spirit? Kasi iba po, when we live by, in the Spirit, kasi alam natin, ang guide natin, it's not people, but it's the Holy Spirit. Diyos mismo. No? Kanina po, nung kami po ay nag-lunch, nagkaroon kami ng question and answer ng mga leaders namin. And tinanong ko sila, what made you stay? What made you stay? Sa GUCCL, what made you stay sa cell group? Alam niyo po, ang sagot nila, common denominator, connection nila sa Diyos. Personal relationship. It's not just devotion na nagbasa, nagsulat. No, kundi yung devotion nila talaga, na yung buhay nila, kinumit na nila sa Diyos.
At of course, next ay relationship nila sa tao. That's why they stayed. Right? Maybe for some of us, ganun din. Tama ba? Yung connection natin sa tao, how the people treated us, how the people cared for us, family tayo. Yun naman ang common sa Galilee. Pagdating dito, ay, grabe, hindi ko naman kilala yun, para akong pamilya. Binati ako, kinamusta ako, ginitian ako, niyakap ako. And family ako, hindi ako ginudge. That's right. Tama po? So, kaya lang, sabi ko sa kanila, si Pastor, bakit sa kabila ng mga situation, kung tatanungin nyo lang ako, Pastor, what made you stay? Sa kabila ng sitwasyon. May mga nangyari sa buhay mo, Pastor, may nangyari sa physical body mo, may mga ganito nangyari in the ministry, may mga people who, of course, sa kabila ng ginawa mong tulong, baliktad yung ginawa nila. How did you stay, Pastor? How did you remain in faith? Isa lang, yung commitment ko kasi hindi ko ginawa sa tao. I made it with the Lord. And it's by the grace of God. Okay? And hindi sa lahat ng pagkakataon, nakapag-devotion ako, lalo nung nasa ICU ako. Pero alam niyo po, my life is still devoted to the Lord. Don't hear what I'm not saying. Hindi ko sinabing, huwag kayong mag-devotion, basta devoted ka. Hindi, gawin talaga natin yon. Pero it's not just reading your Bible and writing your devotion and sharing it to your GC, but it's your life of devotion. How devoted are you in your relationship with God? How devoted are you in your relationship with your leaders na ginagamit ng Lord, your man of God, your cell leader, and in the community na pinaglagyan ng Panginoon? And we'll go there. No, kasi alam niyo po, as a disciple of Jesus Christ, hindi po yung sinasabi natin yung mahalaga, kundi paano yung buhay po natin. How is our life? Yeah, hindi po perfect. Pastor, I'm not perfect. Even yung katabi mo po, hindi perfect. And tulad ng nakaraan, sabi ko, I'm not here transactional yung relationship natin. Kasi okay ka at hindi ka okay, I'll be your pastor if you remain here. Are you listening? Pero hindi ko alam ikaw. Kasi hindi sa lahat ng oras yung preaching ni pastor maaring magaang sa'yo. Kasi it's the Word of God. Minsan masakit talaga ang Word of God. I don't know if you will still stay kahit na hindi mo nagugustuhan yung naririnig mo. At minsan, when you are being discipled, minsan hindi masarap sa pakiramdam mo. Will you still be there? Even si pastor o yung sa leader mo, hindi okay. Andun ka pa rin ba na, I'll stay by the side of my leader, of my pastor, of my brother and sister in faith, kasi ngayon niya kailangan ng Panginoon, kasi hindi siya ayos. Are you listening? Diyan pa ba kayo? Kasi ako, nandito ako para sa'yo, kahit okay ka at hindi ka okay. Hindi ko alam ikaw. Are we in the transactional relationship or are we really andun tayo sa relational or covenant? Na parang sa kasal, when we say covenant, till death do us part, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. That's a covenant. Iba po yung contractual. Parang pagpirma mo, pagtapos na ng kontrata mo, tapos na kayo. At minsan yung nakikita nila yung marriage, ganun. Hindi po. Though merong contract, marriage contract, pero hindi po yan binding. Hindi kasi yan covenant. When you got married, hindi po yan contract. It's a covenant between God because it's the idea of God. Are you still there? No, kaya hindi po yan nababind ng contract lang. Na pag wala na yung contract, legality, siwalay. Hindi po. It's a covenant. Ayos kayo at hindi kayo ayos, you will remain and you will work out para maingatan yung marriage nyo. Dito ba kayo mga kapatid? Kasi sinasabi ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao because marriage is never transactional or contract. It's relational. It's a covenant. Listening mga kapatid, dyan pa po ba kayo? Okay.
Kaya tingnan niyo po, napakahalaga that as disciples, makita po sa atin yung fruit. Kaya lang, the thing is, marami pong alam kung ano yung alam yung salita ng Diyos, pero hindi kita sa buhay po nila. Di ba, parang, may in-invite ka sa church. Ika, church ha, alam ko na yan. Share ang kitang gospel. May share ako, hindi, alam ko na yan. Sa ulo ko Bible. Kung sa ulo niya Bible at alam niya nakalagay sa scripture, sasama sa iyo yun. Amen? Bakit? Alam niya po kasi, mayroong gagawin niyang Panginoon. No, kaya lang, the problem is, alam yung word, pero bastos. Iba po yung bastos sa Frank. Kasi yung word, si Lord talaga, si Jesus, pag binasa mo, there are times si Jesus, tinatawag niya yung disciples niya Satanas. Tinatawag niya yung mga Pharisee and Sadducee, ulupong, viper, mga ahas. Bakit? Ang bigat ng salita ni Lord. Kasi, He is frank. Iba po siya. He is bold. Hindi po siya rude. But He is bold in His preaching. Andyan pa ba kayo? Meron na bang tinawag si Pastor na Satanas dito? Wala pa naman, no? Pero si Lord, grabe! No? Pero may umalis na. Okay? Wala naman. Pero tingnan niyo po, no? Hindi lahat naman. Wala. Even si Jesus po. Di ba? May umalis din kay Lord. Perfect preaching. Perfect Lord. Iniwan pa siya sa ere. Kaya okay lang kung may nang iwan sa'yo, kung sa leader ka. It's okay. Bakit? You're not perfect. Si Lord nga perfect na, di ba? It's okay lang. No? Encourage mo lang katabi, sabi mo, okay lang yun. Mag-disciple ka lang uli. Huwag ka lang titigil. Amen? Tama mo ba? No, kaya tingnan niyo po minsan, but the sad thing, even Christians po, that they confess that they are Christians, selfish, rude o bastos, at magaspang yung ugali. Okay? Sino rito may kakilala kang gano'n? Okay, wag mo nang ituro yung katabi mo, okay? Hindi na, okay. Wag mo nang tignan, okay? Kasi yung good fruit po talaga, di ba? Loving, kind, patient. Tama? Yung bad, selfish. Tinatawag lang yung sarili niyang Kristiyano pero walang pakialam. Walang care sa nangyayari sa simbahan, walang care sa nangyayari sa church, sa cell group. No, wala siyang time na gawin yung pinapagawa ni Lord. Inconsistent siya. Ito yung matindi, consistently inconsistent. Kinu-question niya yung paggawa ng devotion, na-question niya yung mga training, unkind. No, wala talaga, no? Hindi talaga siya kakitaan ng gano'n. Pero alam niyo po, sa Galatians chapter 5, may binanggit ang Lord, specifically 23 to 24. Hindi na natin puntahan, pero banggitin natin ano yung binanggit doon ni Apostle Paul na bunga. Ito ay bunga ng Holy Spirit. It's not us, but it is the fruit of the Holy Spirit. Okay, first thing, ano po yun? It's love. Pero, merong fruit din ng flesh. Hindi po ito fruit ng flesh o yung balat, ha? Hindi po. Or laman. Ito yung sinful nature. Ano po yung kabaliktaran? Selfish. Yung love kasi is more of giving, sacrificing. Pero yung selfish, it's more of taking. Okay? So next, joyful. Ay, tinan mo katabi mo, mukha bang joyful? May pinagdadaanan yan, pero ang galing, di ba? Hindi halata. Ayan na po. Okay, tinan po, next, ano sabi? Frustrated. Iba joyful, yung iba frustrated. Alam niyo po, yung bawat araw, sino gumawa? Di ba ang Diyos? Tama po ba mga kapatid? Sino ito niwala? Yung bawat araw, gawa ng Diyos. Okay, kaya lang, sa iba, maganda. What a great day. Sa iba naman, what a bad day. Oh, teka muna, sino gumawa ng bawat araw? Di ba ang Diyos? Ibig sabihin, lahat ng araw ay maganda dahil sino gumawa? Diyos. Sino rin tiniwala? Ang tao nilikha ng Diyos at walang nilikhang pangit ang Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Pastor, parang sa unang pagkakataon, meron. Hindi, walang ginawang pangit ang Diyos. Amen. Walang ginawang pangit ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, I am the best me. And yes, you are. You are the best na ikaw. At ako yung pinakagwapong Jay Bianya dito. Oh. I am the best me. And you are the best you. Pag ikaw yung may mic, gawin mo rin yun. Pwede mo gawin yun. Tama? Kasi bakit?
Kasi you need not to feel frustrated. You need always to be joyful sa situation mo because the word say, all things work together for good for those people who love God and for those who are called according to His purpose. Last Friday po, nagkaroon po ako ng privilege na ako po ay mag-stand as godfather. Dati po sa mga binyag lang. Ngayon po, kasal na. Iko, Lord, nagkaka-age na ako. Pangkasal na ako ngayon. Dati, pambinyag lang. No, dedication. Ha? Pero alam niyo po nakakatuwa, with the couple, they are planning na magkaroon ng sunset wedding. Grabe! Beach! Beside the beach! Grabe! Beachfront! But sadly, hindi nakiayon ng weather. Umuulan. But you know what? Natutuwa po kami. Because all the people, because of the presence of God, nandoon. Even mga church people yung kasama ron, alam niyo po, willing mabasa ng ulan. Lalo yung mag-asawa, I was so amazed with them. They stood in front ng pastor, even the pastor, ayan doon, masaya siya, magkakasal siya, first time magkakasal siya ng umuulan. And yung couple po, they really insisted na tuloy yung kasal kahit umuulan. Doon sa labas, walang bubong. Basa po sila. At andun yung joy. At ang awit po namin, habang kumakanta kami nung nag-start, medyo umaambon na lang. Nag-start po kami ng awit. Alam niyo po yung awit? Goodness of God. Alam niyo yung lyrics ng Goodness of God? Ha? All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Biglang bumubuhos ang ulan. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Lalong lumakas yung awit ng mga kapatid. Amen? Why? And nakita ko po yung joy in their hearts. Because that's the fruit of the Spirit. Amen? At mga leader po ito, hindi sila frustrated with the situation. They are still hopeful in the Lord. Amen? Okay, tuloy po natin. Ano po sunod? Yung peace. Tingnan mo katabi mo, meron ba yan? Peaceful ba? Yes, pastor, tulog na. Mamaya na po yung closing prayer, ha? Okay. Peaceful. Tingnan mo katabi mo, peaceful ba? O, patawarin mo na. Sa bahay kasi hindi makatulog yan. Pagdating sa church, nakakatulog na. Eh, sabi kasi ng Lord, come to me and I'll give you rest. Sa bahay, hindi makatulog. Sa church, makatulog. Di ba? Pero ano po, peace is a gift of the Holy Spirit. It's a fruit. Ano po nangyari? Anxious yung iba. Ano ka ba? Peaceful? You feel anxious. Nababalisa ka, magbibigay ba talaga ako ng first fruit ko? Mawawalan ako. Kailan ka pa nawala nung nagbigay ka sa Panginoon? Si Jibay is a testimony of God's greatness. Amen? Alam niyo ba, ang dami pa naka-line up. Alam, rito may mga testimony na, overflow na. Taas yung kamay, may mga testimony na, may ginawa na si Lord sa inyo. Ayun, may ilan. Uy, palakpakan natin ng Panginoon. Grabe, next time, no? Yung katabi mo, hindi pa nakakapagtaas na kamay. Next time, yung katabi mo naman. Amen? Mag-share ng kanyang testimony. Kasi tingnan niyo po, fruit of the Spirit's peace, not anxiety. It's the word. No? Okay, yung iba po, binless na ni Lord, anxious pa rin. Bakit? Bago yung kotse ko, baka magasgas. Ibahin niyo po yun, no? Anxiety pa rin. Tuloy natin. Kind. Yan ang mga katabi mo. Patient. Love, joy, peace, patience. Yan ang mga katabi mo. Mukha bang patient? Tagal naman na mag-preach ni Pastor. 3:30 na. May lahat pa ako. Alam niyo po, tatagalan ko po talaga para makita kayo. Di ba? Okay, patient, di ba? No, tingnan niyo po, kabaliktaran ng patient, impatient. Nagmamadali, naiinis, gusto nang umuwi. Late na dumating, gusto pa maaga umalis. May mga kilala kayong ganun? Hello? Sabi sa katabi mo, parang ikaw yun. Ay, hindi. Wala pong gano'n sa GUCCL. Amen? Okay. Pero sabi sa kanya, parang may kilala akong gano'n. Okay. So, huwag nyo na ituro. Okay. Di ba po? No? Okay. So, kind. Mabuti. Kind. Mabait. Tama po ba? Okay. Ano yung kabaliktaran ng kind? Uncaring. Walang pake. May kilala ka bang ganon? Huwag mo nang ituro. Okay. Ito naman, next is good. Ano yung kabaliktaran ng good? Is bad, of course.
No, good. Kasi po yan yung catalyst ng kind. Pwedeng kind ka kasi tumutulong ka, pero bad. Tumulong ka para magnakaw, di ba? Pagka masama, nakakatulong ka, tumulong ka para mag-set up sila nung cell group nila na may bote, gold. Di ba? Pero pagka cell group, di ka makatulong kasi yun eh. Tama po, pwede kasing kind ka pero hindi good. Kaya dapat magkasama yung kind and good. Pero minsan bad pa. No? Okay, next. Hindi na kind, hindi pa good. Faithful. When we say faithful, tinan niyo po ang kabaliktaran, of course, is disloyal. How can you say that you are faithful? Di ba? Siyempre, hindi mo ikwento yung ibang tao nang wala siya. Tama? Tapos kwento mo sa, ay, alam mo, sabi ni ano ganito, para guwapo ka, di ba? Or maganda ka para sa kanya. Ano mangyari? Siya naman, na kinuwentuhan mo, na hindi naman, na kayo lang naman ang nag-uusap noon, kinuwento mo doon, yung pa matindi, kasi gossip na yon, nalaman niya, galit ngayon doon sa isa. Ikaw ngayon, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. At ang matindi, si pastor yung pinagkwentuhan nyo. Hallelujah! Pero walang ganun dito. Amen! Pero is that faithfulness? Pagkaharap mo siyang kausap, sabi nga, pagtalikod, hindi. That's not faithfulness. But I believe it's a fruit of the Holy Spirit that we remain faithful. Amen? Okay ba sa iyo? Di ba? Parang, eto nga, yung mag-asawa, you need to remain faithful. Kaya yung mali ninyo, baho ninyo mag-asawa, huwag niyong kwento sa iba. Ang hirap po kasi nun, di ba? Parang nagtatrabaho ka. No, nag-away kayo mag-asawa, pagdating mo sa trabaho mo, nagkwento ko dun sa kasamahan mo. Tapos sabi niya, nagkwento, alam mo yung asawa ko, ganyan. Ah, talaga? Alam mo, kung ako yung asawa mo, hindi kita gaganyanin. Sino rito nangangamoy problema yon? Ha? Meron bang danger doon? Bakit? Kaya po hindi mo dapat yun. Pwedeng gamitin ng enemy yun. Amen? Tama po ba mga kapatid? No. Kasi tingnan niyo po, that's sign of disloyalty. Unfaithfulness. So we are called to be faithful. Now, next po. Gentle. Anong kabaliktaran? Harsh. Magaspang. Kaya kanina parang soft, di ba? Gentle. Kaya ito magaspang. Parang liha. Liha. Di ba? Meron ba ganon? Okay. Kaya lang tingnan mo, may kilala kang ganon? Christian, pero naku po, magaspang. Pag nagsalita, magaspang. Di ba? Naninira na, magaspang pa magsalita. Good morning! Good morning pa eh. Parang hindi naman good. No? Pero good morning po yun. No? Pero tingnan niyo po, harsh. Iba po kasi yun. No? Iba po yung frank, iba po yung harsh. Rude, bastos. No po? Next. And self-control dapat. Napipigilan yung sarili. Pero kabila, indulgent. Kung ano yung gusto ko, bakit mo? Gusto ko to eh. Kahit alam mo ng mali, you indulge to these things. Alam niyo po, it's very complicated bilang Christian because in my life, personally, at times, I see both sa buhay ko. Nakikita ko pareho sa buhay ko at times. At pagka nakikita ko sa iba, I judge them. Pero pag sa sarili ko, pag pangit yung nakikita ko, I make excuses. We make excuses, right? Na ano, kaya naman ako naging bastos lang kasi ganun sila eh. Ganun kasi siya eh. We make excuses. And nilagyan natin ng reason kung bakit natin nagawa yung pangit. And you know what? Every time that I had yung bad fruit, I tell myself, a good excuse bakit ko ginawa yun. And it's wrong. And at times we do that. Kasi alam niyo po, kung tayo ay nakikristo, katulad nung binasa natin kanina, if we belong to Jesus, if you belong to Jesus, we are connected to the vine, the good source, good God. Hindi po dapat magkaroon ng excuse para tayo magkaroon ng bad fruit. Amen? If we are really connected to the vine. Kaya po sabi ng Panginoon, di ba may sinabi ang Lord, meron daw mga lobo o yung wolf in sheep's clothing. Yung sheep's clothing, ibig sabihin, kino-cover up nila yung masama. No, yung masama talaga na puno, bad tree, kino-cover up po nila.
And they dress up yung makalaman, dinedress up nila yan ng spirit clothing. Mukha silang script. Nagsishare din ng gospel yan. Kaya sabi ko sa inyo, be very aware of that. Kasi pag nagkukos ng division, parang ganito, di ba? Kunyari, parang nag-usap-usap kayo, grupo, nag-make kayo ng decision as mga, doon sa cell group nyo lang, kung leaders kayo. Tapos yung pinag-usapan ninyo, doon sa leadership, tama, sa leadership lang yon. Hindi nyo dapat ikwento sa iba yon, tama? At whatever yung shinare nung nandun sa leaders, liban na yun yung itatakbo ninyo. Dapat nyong i-share yan. Pero kung hindi nyo dapat i-share, that's confidential. Tama? Shinare mo doon, uy, alam mo ba si, hindi kanya gusto. Ganun, no? So, pastor, kaya ko lang naman shinare kasi concerned ako sa kanya. Okay naman yun. Good. Kind yon. Pero good ba? Naging resulta? Maganda? O nagalit siya doon sa isa na nasa loob? Bakit? Kasi that caused division. And that's not from God. We might be concerned, pero, di ba, hindi na pala ganun yung magiging resulta. Kaya, we need to be aware. We need to check our heart. Kaya nga, heart check, we need to check our motives. Minsan kasi we try to make yung bad fruit look good. Kino-cover up natin. Nilagyan natin ng excuse. Kaya ako ganun. And at times, we just talk the talk, but we don't walk the walk. No, sinasabi natin, we declare. And sadly, minsan we look good, we look Christian, nagsuot pa ng Christian t-shirt, di ba? We are the church. But, in reality, kung titignan po natin, di ba, ang ganda pa ng bio, profile dun sa sa Facebook, sa Instagram niya, Son of the Most High God. Di ba? Daughter of the King of Kings and Lord of Lords. Grabe talaga. Di ba, no? Kaya lang, Child of God. Di ba? Grabe. Ang ganda ng mga post niya. Kaya lang, pinost mo ba yon para sa sarili mo o para maparangalan si Kristo? Listening? Yung sa tabi mo, heart check. Kasi minsan dinidisguise natin, nag-chismis ako. Hindi naman chismis yun, may concern lang ako sa kanya. Nasira yung relationship. Tama po ba? Okay. Tapos, para minsan, lang naman talagang, gusto ko lang talagang, i-judge ko siya kasi talagang yung word ng Lord dapat tatag sa kanya. Minsan, we compromise na yung holiness. Hindi na natin nagagawa yung tama, yung dapat natin pong gawin. At minsan, nadadaya natin yung sarili natin. Minsan, sinasabi natin, tama naman tong galit ko. Pero totoo lang, bitter ka lang. Dun sa nangyari. Minsan, sinasabi natin sa sarili natin, wala akong time talaga mag-serve. Kasi, minsan, you give yourself time. Pero totoo lang, minsan, di ba totoo? Pagka sa trabaho, kaya natin mag-overtime, kaya natin talagang, yung alam mo yun, yung pagod ko na, pero sabi ng boss, overtime ka. Kailangan natin, pag hindi ka umano, hindi ka pumirma, tanggalin kita. Sige na nga. Pero pagdating sa church, bahala dyan si pastor, bahala niyo sa leader. Hindi ako attend ngayon, bahala sila. Ang tagal ni pastor mag-preach, uwian na. Nainis na. Pero pag sa trabaho, okay lang, OT yan. May sweldo yan. Hindi niyo ba nakita? May mas malaking sweldo, Panginoon. Ang sa Lord, hindi sweldo, reward. May sure ito excited sa bibigay na reward ng Lord. Ang Lord may blessing, may grace, pero may reward pa. Mga pinag-usapan natin nakaraan. Pero hindi yun ang habol natin. We habol natin ang Panginoon. Kaya tingnan niyo po, I'd like to quote this. Jesus didn't call us to dress up the flesh, but to crucify it. Tama po ba? Hindi niya sinabi na i-cover up niyo yung masama. Hindi. Ang sabi niya, ipako niyo yan sa krus. Crucify it. Minsan parang sabihin natin, Pastor, ang hirap po niyan. Minsan kasi po pag tinignan natin yung salamin natin personal. What do we see in the light of the gospel? Ito po yung ilang tanong.
masaya ba talaga ang Panginoon dun sa quality ng bunga natin? Kita ba talaga? Masaya ba talaga si Lord sa quality ng buhay natin, yung fruit natin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control? Kita ba talaga? Masaya ba talaga si Lord dun sa level nun? At masaya ba talaga, napiplease ba ang Lord dun sa quantity? Kasi loving naman ako eh. Pero ang gusto ng Lord, di ka lang loving, maging more loving ka. Hindi ka lang gusto ng Lord maging kind. Gusto ng Lord maging more caring ka. Hindi ka lang gusto ng Lord na maging good. Gusto ng Lord talaga lumakad ka in righteousness to be better and best version of yourself. Amen? Andiyan pa ba yung katabi mo? Sino rito, Pastor, may room for improvement pa ako. Pastor, paano yan? Paano tayo mag-produce nito? Okay, alam niyo po, maraming taon, naisip natin talaga, totoo lang. Ako po, personally, bunga to ng relationship ko kay Jesus. Tama po yun. Pero, parang hindi. Kasi lahat naman may relationship kay Lord eh. Lahat naman nagko-confess nga na Christian eh. Pero bakit hindi lahat lumalabas to? Bakit hindi lahat prevalent to? Bakit? Alam niyo po, titignan niyo po yung John 15, balikan natin yung John 15 verse 5. Sabi ni Jesus, I am the vine, at tayo raw po, you, plural po yan, di lang din isa, personal din yan. Ikaw, tayo, you are the, sabi mo, you are a branch. We are the branches. If you remain in me, and that's the word, remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. For us daw po, para hindi tayo, o para mamunga tayo, we need, si Jesus yung vine, tingnan niyo po, si Jesus yung vine, Jesus is the vine, and you are the branch. I am the branch. You are the branch. We are the branches. Kasali po tayo dyan. Kaya lang, Pastor, hindi problema nung branch na mamunga. Magiging bunga na lang yon dahil nakakonekta siya doon sa vine. Hindi yung relationship, but it's your connection. Say that word, connection. Tanong ko sa inyo, yung isang sanga na may bunga, hitik, tanggalin mo doon sa sanga, sa puno. Ano mangyayari? Una, parang wala. Sariwa pa rin. Tama? Pero quite some time, ano mangyayari? Matutuyo. Mamaya maninilaw. Mamaya magiging brown. Tama? And eventually, wala na. Bulok na. Ibig sabihin, it's not your relationship. Pwede kang ma-identify, branch ako, pero the thing is, are you connected? I am a Christian, but the question is, are you connected? Wala po, hindi lang relationship, but it's your connection. Totoo, meron tayong relationship with Jesus, pero ang hinahanap ng Lord is not just relational. Yan, nakaraan, maalala nyo, relational, but it's about covenant. It's being one with the Lord. Imagine niyo po, parang baby na, alam niyo yung baby, nakita na kayo ng, malamang, di pa kayo nakita ng baby sa loob ng tiyan, pero nakita na kayo ng buntis. Tama po ba? Kung magkakaroon tayo ng talagang pagkakataon, kausapin mo yung baby, just imagine niyo lang, makausap mo yung baby sa loob. Tanungin mo katabi mo, connected ba kayo ng nanay mo? Well, ha? Connected. Ito nga yung pusod ko, connected sa kanya. Tama ba? Yung nanay ko, pagka kumain ng milk tea, ang sarap. Nalalasahan ko rin yung milk tea. I enjoy the milk tea. Tama ba yun? Pag yung nanay ko healthy, healthy rin ako. Bakit? I am connected with my nanay. Amen. Pag huminga yung nanay ko, huminga rin ako. And I am entirely
connected, and dependent sa nanay ko. Alam niyo po, ito rin sinasabi ni Jesus. Actually, when yung 11 times na po binanggit doon sa chapter na yon, yung word in original text in the Greek, yung mino. When we say mino, it's remain, it's abide, it's dwell, it's live in. Kaya po, don't treat Jesus as just a relationship na para bang kaibigan tayo, oh, bye-bye. No, no. You keep dwelling in Him. You live in Him. Hindi mo na siya gagawing relihiyon. Gagawin mo siyang relasyon, gagawin mo siyang iyong dwelling place. Just like the baby, no po? Sabi po ng John 15 verse 4, remain in me. Sabi po, no? Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Hindi raw tayo mamumunga unless tayo ay nananahan sa Kanya. Pwedeng we say na, I'm living for Jesus, pero are you living in Jesus? Yan, pwede natin sabihin, I'm living for the Holy Spirit, but are you living with the Holy Spirit or in the Spirit? Kapatid, di ba minsan sabi na, Pastor, gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi nga yung bunga, hindi atin because it is the fruit of the ibig sabihin, hindi atin yung bunga. Bunga yan ng Holy Spirit as we connect to the vine. Kaya don't focus on production. Doon tayo na Lord, but gusto kong bumait pero di ko magawa. Kailan nangyari yan? Hindi nga tayo yan. Don't focus on production, focus on your connection. Don't focus on your production. Lord, gusto ko ma-produce yun. Gusto ko mag-love, mag-care, maging patient, gusto ko maging kind, maging good. It's not our work. Ang work natin, mag-connect. Hello po mga kapatid. Ang trabaho natin, mag-connect. If you stay connected to Jesus, you will bear fruit. We are not just living for Jesus, we are living from Jesus. Paano natin gagawin to? Ano una? You need to pray. Okay, ano gagawin? You pray. Tanong mo katabi mo, kamusta ang prayer life? I'm not saying na, ito pa, sunod, worship. Yung iba po, nung nagsara yung Pastor, nanghina ako, bakit di na po ako maka-worship? Ha? Nung pandemic, di ka na maka-worship, nanghina ka? Bakit? Hindi ka na makapag-devotion, makapag-worship sa bahay? Yun. Sino tiniwala, kaya mo mag-worship sa Lord kahit saan ka? Amen. Nasa ICU ko, nag-worship ako sa Lord. Andun ako sa table, sa surgical table, nag-worship ako sa Lord. Anywhere, you can worship God. Kahit wala kang kasama, kahit walang instruments, you can worship God. Kahit sarado yung church, you can worship God. Amen. Bakit? We pray, we worship, that's our lifestyle. And we read God's Word. We read God's Word. Napakahalaga po niyan. And it's not just reading the Word, mag-devotion ka, share mo sa GC mo, but it's life of devotion. Tignan niyo po yung meaning ng devotion. Minsan kasi napagkamali na, nakapag-devotion na ako. Dahil lang nakapagsulat, pero magaspang pa rin yung ugali. Sumusuway pa rin doon sa leader, nagsasalita pa rin ng negative sa kapwa, nagchichismis pa rin. Hindi kita sa buhay. And next thing, dahil nag-devotion, you obey God. Kung ano yung nabasa mo, susundin mo. Bakit? Doon mo makikita yon. That's how you say that you are connected to God. It's not just coming every Sunday. It's your obedience in the Word of God every day. Next time. Next slide. Engage in Christ-centered community. Tanong, meron po rito, sino po rito nasa cell group na? O hindi. Kaya, kung wala ka pa sa cell group, join in a cell group. Bakit? That is where you practice love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Taas yung kamay rito, yung minsan mayroon kang kamalian. Taas yung kamay. Yung minsan hindi ka tupa, merong K sa dulo.
Taas yung kamay. Yung minsan hindi ka tupak. Si pastor, nakataas yung kamay. Yung katabi mo, hindi pa umaamin. The truth shall set you free, kapatid. Diba? And that's where, kaya po ko, I connect my life to people, right connection, of course to the Lord, because I want my life to be changed. I want my life not just to be changed, but to be transformed. Kaya lang, I need a community for me to exercise yung fruit ng Spirit. At sila rin magsasabi, ay wala pa. And sila rin yung magpe-pray for me para lumabas to. Because hindi natin to kaya mag-isa. Sabi ng Lord, if you remain in me and my words remain in you, you prove to be my disciple, you will be fruitful. Doon lang po yun darating. Amen? Kaya po kung wala pa po kayo sa cell group, it's a time that you connect to your community. Alam niyo po, nung after po ni Paul, sinabi niya, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi po ng verse 25 na Galatians 5, sabi, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ano pong keep in step? Sino nang gagabay sa'yo? Hindi na ikaw. Holy Spirit na. Alam niyo po, sino po rito naka-experience ng sumayaw kasama ang dance instructor? Yung magaling talagang dance instructor. Alam niyo po, yung professional dance instructor, kahit hindi ka magaling sumayaw, pagka dinala ka niya, magugulat ka. Sumasayaw na ako. Tapos magugulat ka, yung pitik niya lang ganun sa'yo, yung pag ganun niya sa'yo, magugulat ka, bakit? Just follow the flow. Kung tinapik ka niya ganun, just follow. Kinabig ka niya ganun, follow. At you will be doing the things that you are not expecting that you can do. And that's the word say. Similarly, we live by the Spirit. Let us live in, keep in step. Ano ba yung step? Saan mo ako gusto, Holy Spirit? Where do you want me to go? I asked someone, sabi niya, Pastor, medyo nga ako ngayon, dami kong pinagdadaanan, even my kids po, hindi ako pinapakinggan, iba na yung takbo ng buhay ng anak niya, mali na yung landas, mali na yung identity, ang daming ganon, confusion sa identity. Tinanong ko lang sa kanya, totoo ba, na nung may mga pinagdadaanan kang sitwasyon sa buhay mo, yun yung time na hindi si Jesus yung una sa buhay mo? Nangiti siya. Opo, Pastor. Pwedeng may pera ka, pwedeng may position ka, pero if you'll just be honest, yung buhay mo, bakit ka may challenge, is because hindi si Jesus yung nasusunod sa buhay mo. Yes, Pastor. And I believe it can be anyone. Minsan, gusto kong bumait pero kung di ko magawa, hindi nga atin to eh. Kanino to? It's the fruit of the? Sino rito gusto mo mag-bear fruit ka talaga? It is dependent on your connection. Don't treat Jesus Sunday lang. Involve yourself. Involve yourself sa leader mo, sa team ninyo. Ask your cell leader or sino man nag-invite sa'yo rito, how can I grow in faith? How connected are you with your pastor, your leader, the vision that we are running in the church? That shows. How connected are you in the Lord? Kamusta yung prayer life mo? Kamusta yung devotion mo? Yung Word of God? How is your relationship with the Lord? How is your connection? Not just relationship, but your connection. How connected are you? Okay, so hindi natin assignment maging mabuti. Ang assignment natin, maging connected. Anong trabaho natin? Connection. Right connection. Connection sa Lord, connection sa right people. And the question, personal question, kamusta ang relationship mo sa Lord? Jesus said, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added.
If you have the right relationship with the Lord, alam ko po, Jibay is just a story na ginagawa ng Lord sa kanya nung panahong walang-wala siya. Doon niya na-encounter ang Panginoon. Actually, wala siyang pambayad sa encounter. May ginamit na tao, right? Pero yun po, nakakatuwa ang Lord. Nung panahon na walang-wala siya, encounter the Lord ngayon po. So parang nagda-doubt pa, bibigay ko ba talaga yung para sa Lord? But God is so good. God is faithful. And I believe tayo po maraming testimony. Amen? And I'm so excited to hear your testimony. But personal question, how is our relationship to the Lord? Sabi po ng scripture, draw near to God and He will draw near to you. Draw near to God and He will draw near to you. Sabi niyo ba, Pastor, ang layo-layo ng Lord. Hindi lumalayo ang Panginoon. Sabi niya, hindi kita iwan, hindi kita pamabayaan. Maybe we are the one drawing away from the Lord. That's why hindi natin nakita nagmamanifest sa life natin yung bunga ng Holy Spirit. Sa oras nito, pwede ko pong hilingin yung lahat, tayo magtungo na ulo, magpikit na ating mata, and personally come to the Lord. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, if you'll just be honest sa sarili mo, maging tapat ka sa sarili mo, kamusta yung relationship mo sa Lord? Have you seen the fruit of the Spirit really flourishing in your life? And right now, if you see na nakita mo there's problem with your connection with the Lord, you're just having relationship with Jesus, pero hindi ganun yung connection mo sa Kanya. Even the people na ginagamit ng Lord sa iyo, with your man of God, with your cell leader, and just come before the Lord and just humble yourself before the Lord. Sabi ng scripture, ang nagpapakababa ay tataas. But ang nagpapakataas, ibababa. We humble ourselves before the Lord. We come to Him. We worship Him. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, if you need God right now, anumang area yan, maybe in your emotion, in your finances, in your relationship, maybe some, dito you need God. Maybe you need healing from the Lord. Maybe you need that fruit in your life. Kung kailangan mo yung Lord ngayon, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, pwede mo bang taas yung kanang kamay mo if you need the Lord right now? If you need the Lord, taas mo yung kanang kamay mo. Just be honest before the Lord. And just pray with me. Pray with me this prayer. Lord Jesus, forgive me if there are times na bad fruit ang lumalabas sa akin. Or at times both, good and bad. Dahil nakita ko rin, there's a problem with my connection with you. Sorry, Lord, if I tried na lumabas yung good fruit on my own. Sorry, Lord, kung naging dependent ako sa sarili ko at hindi sa inyo. Holy Spirit, fill me once again. Touch me. Change me. Transform my life. And fill me with your fruit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Fill me right now with your fruit. Gamitin niyo po ako bilang instrumento na makilala ng daigdig na ito na merong mabuti at tapat na Diyos dahil sa buhay ko. Salamat po, Panginoon. And I receive you, Jesus Christ, as the King, Lord, and Savior of my life. Yung buhay na to hindi na po akin,
kundi sa inyo na po. Use it for your glory. In Jesus' name. Father, in the name of Jesus, we thank you. And I declare and I speak blessings sa inyo, manak, and I apply the blood of Jesus Christ. Sealing, Lord, yung natanggap po namin. Just receive it. Sabi mo sa Lord, Lord, I receive it. And I seal it with your precious blood. And by the power of the Holy Spirit, this will manifest in my life. At ako po ay magiging fruitful disciple of yours. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This we declare, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Now, guys, people say, Amen. Amen. Church.